While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. Tila sakripisyo pa rin ang tema ngayong araw ng kagitingan dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan at dahil sa Israeli attack sa Lebanon. Ang ceasefire ng Amerika at Iran ay nanganganib na naman ngayon. Sa politika naman, may namumuo rin umanong bakbakan. Umuugong ulit kasi ang planong kudeta sa liderato ng Kamara. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Goodness gracious! One-day-old ceasefire ng Iran at Amerika nanganganib na. Matapos atikihin ng Israel ang Lebanon, Strait of Hormuz, sinara ulit. Exclusive Congresswoman and former President Gloria Macapagal-Arroyo, target umanong palitan si House Speaker Bogie D. VP Sara ililigtas daw sa impeachment. Buwelta na naman, oil crisis response at foreign policy ng administrasyon tinira ni VP Sara. Exclusive din, Raul Lambino at Batangas Vice Governor Dodo Mandanas spotted kasama ang deported Chinese businessman na nagpanggap na Pinoy. Pacman sa UN, boxing legend and former Senator Manny Pacquiao may apela sa world leaders. At Grab Philippines nagsorry kay Cyril Manabat. Driver na nambasto sa aktres, suspended na. It ain't over till it's over. Tigil man ang pambobomba sa Tehran, sa Lebanon naman ang matinding bakbakan. Daan-daan ang namatay sa Beirut nang paulanan ito ng missiles ng Israel. Dahil dito pinangangambahang gumuho ang fragile o delikadong truce o tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan ang agenda report ni Laika Cuevas. We are prepared to return to fighting at any moment necessary. Our finger is on the trigger. Yan ang babala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Tehran. At habang gumugulong ang 2-week ceasefire ng Amerika at Iran, Lebanon muna ang pinupuntirya ng Israel. Pinakawalan nito ang isa sa pinakamalaking strikes laban sa Iran-backed Hezbollah. Patay ang higit 250, higit 1,000 sugatan. The escalation has to stop. I think we all know that there are no military solutions in situations like this. De-escalation and dialogue are urgently needed to prevent further suffering. Nanganganib ngayon ang ceasefire dahil nilabag daw ng pag-atake sa Lebanon ng kasunduan. Sagot ng Estados Unidos, I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. ayon naman kay US President Donald Trump, mananatili ang US forces in and around Iran hanggang maisakatuparan ang ceasefire agreement. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Sarado ulit ang Strait of Hormuz ayon sa state-run Press TV ng Iran. Fully closed ang strategic waterway matapos ang madugong missile barrage ng Israel sa Lebanon. Ilang oil tankers ang stranded daw ngayon. 1/5 o 20% ng langis ng mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Nanganib na rin ang isang alyansang matagal nang pinagkakatiwalaan ng Estados Unidos. Binatikos ni US President Donald Trump ang North Atlantic Treaty Organization o NATO dahil sa pagtanggi nitong magpadala ng puwersa
sa giyera ng Amerika sa Iran. Kinukonsidera ngayon ni Trump na kumalas na sa NATO. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. Higit 100 OFW ang bumalik sa bansa mula Kuwait. Marami pa raw ang inaasahang uuwi sa mga susunod na araw, ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Gabi-gabi, alas 12 hanggang madaling araw hanggang umaga yan. Maya-maya ang alarm doon, maya-maya sila na may parating na namang ganong missiles nga. Napuyat din, siyempre hindi ka makakatulog ng maayos eh. Pagkarinig mo ng alarm, maya-maya andyan na, nagliliparan na sa taas mami. As in, kitang-kita ko yung mga missiles eh. Bit-bit ng domestic helper na si Dingle Argente ang bangungot na idinulot sa kanya ng giyera sa Iran habang nagtatrabaho sa Kuwait. Halos 3 taon na mula nang huli siyang umuwi sa Pilipinas at ngayon pinutol ang trabaho dahil sa pangamba at takot sa sigalot doon. Isa siya sa 166 na mga Pilipinong ligtas na nakalapag sa NAIA Terminal 3 ngayong Huwebes. Kasama niya ang iba pang kapwa OFW at ang ilan pang dependents. Nasa 4,200 na mga Pinoy na raw ang naiuwi sa patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan. Patuloy lang. So now we're also shifting our energy and resources equally to reintegration. Yesterday I told the House na 2,200 pero akyat na sa mga 3,000 yung ina-expect nating iboboard natin in the coming days. Nitong Miyerkules, nagkasundo ang US at Iran sa 2-week ceasefire. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kung magpapatuloy ang pagbuti ng sitwasyon, hindi na raw kakailanganing umuwi ng mga Pilipinong naroroon. Tiniyak niya namang muli na handa ang pamahalaan sa kahit anong eventuality. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Posibleng magpatupad ng price cap sa mga pangunahing bilihin kasama ang bigas sa harap ng krisis sa langis. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na may kapangyarihan ang National Pricing Council na magtakda ng presyo para mapigil ang pagtaas sa mga pamilihan. We defer to DA, no? But we also communicate with DA and he's really also actually monitoring and making sure na to put down the prices. So then we also, I'm the chairman of the National Pricing Council. Okay. So we can also adopt, let's say, price cap. But does that cover? But that doesn't cover the agricultural products. Meron, like rice. Rice. Yes, Okay. yeah. Now that you mentioned that, Madam Secretary, the President announced that imported rice, ang cap is 50 pesos per kilo. Yes, yeah. So, actually, that's what they're working on. Imported, Yeah, yes, that's what they're working on. And DA Secretary announced that we're working on the price cap. So we just have to wait for the President to approve that price cap. Dagdag ni Secretary Roque, ginagawa raw ito sa ilalim ng whole-of-government approach para agad makontrol ang presyo at maprotektahan ang mga mamimili. More than weekly, they also coordinate with us. We meet as a group, lately weekly, but we also coordinate with each other on a daily basis kami. Like yesterday, I was with Sec Kiko, so he joined us in the trade show. So we talked about the prices of rice kasi sabay partners kami sa palengke. Matapos ang bagyo, Zamboanga City naman ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng krisis sa langis. Ang Bonggao sa Tawi-Tawi under state of local emergency na rin. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. Higit 2 dekada na ang catering business ni Andrew Lim sa Zamboanga City. Pero ito raw ang unang beses na halos dumoble ang kanilang ginagastos sa pagkonsumo ng diesel. Kung dati umaabot lang ng 60,000 pesos, ngayon nasa 150,000 pesos na ang kanyang monthly expenses sa krudo. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng LPG at mga supply. Sabihin natin yung income namin kahit 2 months ago lang, mga 50% na nabawas sa talaga, sa taas ng mga diesel and LPG. Wala pang plano si Lim na magbawas ng empleyado.
Pero tinaas na niya ng kaunti ang presyo ng kanilang mga produkto. Malaking dagok din ang krisis sa langis, sa transport, agriculture at fishery sectors. Kaya naman, isinailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City para magamit ang 30% Quick Response Fund bilang tulong sa mga apektado. Pero bukod sa ayuda, dapat daw ay magkaroon din ng realignment sa mga priority programs ng LGU. Bukod sa local economy ng Zamboanga City, apektado rin ang inter-island trade ng mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Karamihan kasi sa mga supply of goods ng tatlong probinsya ay dito sa lungsod nanggagaling. Dahil sa kakulangan ng supply ng diesel at gasolina, nagdeklara na rin ng state of local emergency ang Bungaw sa Tawi-Tawi. Sarado na ang ilang gasolinahan sa munisipyo, kaya apektado na rin ang ilang essential services ng LGU. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Binabantayan ngayon ang galaw ng global oil prices matapos isara na naman ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon Energy Secretary Sharon Garin. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Garin. Good evening, Karina. Opo, good evening po. So, yung Pilipinas po ba ay napagsarahan din ng Strait of Hormuz? Because before this new escalation, meron na po tayong safe passage, hindi po ba? Paano po tayo apektado? The Strait of Hormuz actually is the delivery from Middle East. Ang kinukuha lang natin yung 30% from na crude oil. Pero indirectly, yung mga suppliers kasi natin kumukuha from Middle East, bumibili tayo sa Korea, Japan, and all the other countries. So, we're affected in a sense na yung mga major supplier countries natin are also having a hard time getting their raw material, which is from the Middle East. So, ngayon, hopefully, it loosens up and it makes it more easier for them to get the crude oil and sell to us. So, yan po ang dahilan kung bakit walang immediate impact yung pagsasarado ulit ng Strait of Hormuz. How does this bombing of Lebanon and the closure again of the Strait of Hormuz affect safe passage of boats from the Philippines or ships from the Philippines? At least, Corina, we prepared for this. Our companies, our oil companies, and also PNOC, our GOCC, started na, nung start pa lang to, we started looking for alternative suppliers na. So, ngayon, we've learned from the first closure, and now we're talking to suppliers from other parts of the world para hindi na tayo dependent sa Middle East. Of course, it comes with a cost also because it takes longer to get here as well as it's more expensive. Well, it's equally expensive as Middle East. So because of what happened, apektado po tayo, sarado po ulit ang Strait of Hormuz to Philippine ships. I'd say this war is not really helping us, kasi hindi lang naman directly, Karina, in that sense. It makes oil all over the world very expensive at the expense of our kababayan. Wala tayong kinalaman sa gera ni Trump and Israel, but their actions are affecting us kasi ang presyo ng gasolina natin is based on international prices, and whatever is causing that is making it higher, and that's the war that's causing this. Okay. Not just yung pag-open ng strait, it's the effect of the uncertainty that makes it more expensive. Okay, so kahit na bukas pa yan sa atin or sarado, yun nga po, walang masyadong impact sa presyo ng gasolina or ng crudo para sa atin. Tama po yun? Tama. The price is still expensive kasi nga etong gera na to is making everything expensive, whether it's from ngayon na, kasi structural change na to medyo long-term effect na to. So ang mangyayari, kahit buksan man or sarhan, the prices are still high. So meron pong mga nagsusulong ng fuel rationing at diesel price cap. Ano naman po ang inyong posisyon dito? For us, I don't think we'll come to that level.
ang ano lang namin is everybody should just buy what they need. Wala lang hoarding, wala lang buy more than what you need. So far naman sa projections namin and how much we have here and how much the people consume every day, hindi po kailangan ng rationing because we have enough supply. Okay, ang kuryente po, kailan po maaapektuhan? We've been monitoring the electricity rates and bago po affected yung ating electricity, we made measures na. We started measures na para hindi po maging mahal din ang electricity natin. So, dahil po sa mga ginawa natin, we started like a month ago pa, suspending the market, kinausap namin mga electric co-ops, mga generation companies, hindi po aakyat ng, we were expecting around 4 to 9 pesos increase. Ngayon yata, maliit na lang yung increase, hindi nga aabot ng piso especially for Meralco. Maraming salamat po sa inyong oras. Energy Secretary Sharon Garin. Thank you, Corina, and good night. Di sapat o di lang ramdam, pinuna ni Senador Loren Legarda na tila mas napapakinabangan pa ng taong bayan ang kusa ng mga volunteer kaysa sa mga programang pinagkakagastusan ng Agriculture Department. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pinuna ni Senator Loren Legarda ang tila pagmamaliit ng isang programa ng Department of Agriculture sa budget nito na 1 billion pesos. Bakit daw ang mga taga-private sector, kahit mababa ang pondo, nagagawa pa rin ang kanilang mga inisyatibo para sa publiko? Halimbawa rito ang community pantries na kamakailan ay umani ulit ng atensyon dahil sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong sektor ng krisis sa langis. Ani Legarda, 1 billion should go a really long way. Bakit ba sa barangay? Bakit pa sa maliliit na negosyo? Bakit pa sa kusa ng isang batang community pantry advocate? Nagagawa. Hindi naman po sila binibigyan ng 1 bilyong piso. Sagot ni Director Bernadette San Juan ng National Organic Agriculture Program ng DA. Nagkasa na raw sila ng programa as early as 2023 para sa youth interns na dinedeploy sa mga farm para sa organic agriculture. Isinusulong din nila ang communal gardens at pagsuporta sa mga organic enterprise sa bansa. Sa gitna ng oil crisis, hinihikayat ni Legarda ang lahat na magtanim ng kanilang sariling kinakain. Dapat din daw gawing practice sa bawat tahanan ang composting o yung paggamit ng household wastes bilang natural na pataba ng lupa sa halip na itapon. May legal framework sa ngayon para sa waste segregation at composting sa bisa ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Giit ni Legarda, dapat may mas malawak ng resulta ito ngayon. Paglalantad naman ni Community Pantry PH organizer Patricia Non, isa sa mga hamon ngayon ng kanilang initiative ang threats sa mga magsasakang direct producers nila. Tila binabarat daw kasi ng middlemen o traders ang farmers na binibilhan ng community pantry kapag nalaman nilang kumikita ang mga ito. Una nang naglitawan sa iba't ibang panig ng bansa ang community pantries noong COVID-19 lockdown para makapagpaabot ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Hindi na po siya bago, siguro mas lumala or na-highlight dahil sa oil crisis. Pero mas sibukan po natin ayusin siya long term na hindi na band-aid solution na matatapos sa ayuda. Kasi kaya naman ng mga magsasaka, kaya naman ng drivers, kaya naman ng fisher folks. Bukod sa mga banta, nahihirapan din daw ang community pantry sa requirement na public solicitation permits para makapagpaabot ng tulong sa iba't ibang syudad. Sa huling monitoring, hindi pa natutugunan ang mga hinaing na inilantad ni Non kaugnay ng community pantry. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. 100% online learning ang isa sa nakikitang solusyon ng Commission on Higher Education sa epekto sa mga estudyante ng krisis sa langis. Pero may paglilinaw ang komisyon sa implementasyon nito. Alamin natin sa agenda report ni Ched Gatchalian. Apektado rin ng mga estudyante sa krisis sa langis sa usapin ng kakulangan ng masasakyan sa gitna ng mga tigil pasada at posibleng taas presyo ng mga bilihin.
Kaya naman pumayag na ang Commission on Higher Education sa panandaliang 100% shift sa online learning habang patuloy pa ring apektado ang bansa ng sigalot sa Middle East. Pero hindi raw basta-bastang mapapatupad agad yan dahil lang gusto ng eskwelahan. The quality of education should not be sacrificed. I urge them to revisit their learning continuity plan, which is composed of the readiness of the university in terms of IT infrastructure, internet connectivity. Kailangan pa raw ipaalam ng higher education institutions o HEI sa ahensya ang percentage ng ipapatupad nitong online learning kumpara sa face-to-face setup at ia-approve pa ito ng CHED. Kailangan pa ng mas malalim na pagsisiyasat para matukoy ang tunay na kahandaan ng isang eskwelahan na magpatupad ng 100% online setup. Hanggang sa second semester lang ng kasalukuyang academic year ang bagong policy ng CHED. May mga hakbang naman ng gobyerno pagdating sa internet connectivity ng mga estudyante. CHED signed a memorandum of agreement with the DICT. The objective of this is to provide internet connectivity at a better speed than what they have now. Nasa 555 HEIs daw ang mabibigyan ng improved internet connectivity at kalahati sa bilang na yan makakabitan na sa second quarter ng 2026. Para sa proyektong ito, aabot sa halos 650 milyon ang kakailanganing pondo. Paliwanag ni Agrupis, whole of government approach ang kailangan sa panahon ng krisis. Mas matibay na raw ang koordinasyon ng CHED sa DepEd at TESDA, ang trifocal leadership ng Philippine Educational System para mas mapaghandaan ang lahat ng isyong maaring kaharapin ng sektor ng edukasyon. Para sa agenda, CHED Gatchalian, Bilyonaryo News Channel. Exclusive, Congresswoman and former President Gloria Macapagal Arroyo target umanong palitan si House Speaker Bogie D. At Meryl Streep at Anne Hathaway, pinuri sina Ann Curtis at Mimi Yu. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kapapasok lang na balita, simula April 15, ipatutupad ng gobyerno ang dagdag 40 to 100 pesos na kita ng mga driver at operator. Ayon kay PBBM, kasabayan ng 20% discount ng mga pasahero sa ilalim ng service contracting program ng gobyerno. Lahat din ng sasaling driver kakabitan ng GPS monitoring. May 10 pesos na bawas din sa kada litro ng krudo ang mga PUV para pantustos sa jumbo oil price hikes. Gaya ng nakaraang fuel subsidies, magsisimula ang rollout nito sa Metro Manila. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Matapos ang ilang taong pananatili sa bansa, deported na ang Chinese national at businessman na si Steven Herrera. Pero bukod sa kanyang pekeng identity, questionable rin umano ang kanyang koneksyon sa ilang mga opisyal sa Batangas kung saan nakatayo ang kanyang mga kumpanya. Ang detalye sa Part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Sa Facebook Live video na ito na posted noong February 1, 2024, kita si former Duterte and senatorial aspirant Raul Lambino kasama ang ilang matataas na miyembro ng Chinese Communist Party at malalaking Chinese businessman. Sinabi rito ni Atty. Lambino na nasa Fujian, China siya para sa aniyay Business and Economic Deals bilang Chairman and President ng Association for Philippines-China Understanding Incorporated o APCU. Spotted sa video si Steven Herrera, ang big-time businessman sa Batangas na unang iniulat ng Billionaire News Channel na arestado noong July 2024 at na-deport nitong March 2026 matapos mag-alaalis guwo. Listed si Herrera bilang major shareholder ng dalawa sa mga pinakamalalaking quarrying operations sa Taysan, Batangas, ang Eco Summit Aggregates Corporation at ang Golden Mountain Aggregates Corporation, at dating authorized representative naman ng isang Chinese-owned tile manufacturing company. Sa isang bahagi pa ng video, spotted din si incumbent Vice Governor at nooy Batangas Governor Hermilando Dodo Mandanas. Ito yung aming mission ni Governor Mandanas, mapalapit muli ang ugnayan ng Pilipinas at China sa pagninegosyo ang pinuntal namin dito. Sa isang pahayag sa Billionaire News Channel, sinabi ni Lambino na inimbita siya ng Fujian Provincial Government na dumalo sa opening ceremony ng ASEAN-China Spring Festival Carnival Conference bilang pinuno ng kanyang NGO. Pero hindi raw niya kilala si Herrera at ito lang daw ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Dagdag ni Lambino, bagaman magkasama sila ni Mandanas sa video, hindi niya raw alam kung bakit nandoon din ang dating gobernador. Noong araw na inaresto si Herrera, kinumpirma rin sa amin ng Immigration Bureau na pinuntahan siya ng isang Attorney Virgilio Macasait Jr. para magsilbi bilang initial legal counsel nito. Yeah, inquest proceedings, Macasait, and then at the end, iba na. Parte ng isang private law firm si Macasait, pero noong panahong ito, siya rin ang nakaupo bilang head ng Internal Audit Services ng buong Provincial Government of Batangas. Isang posisyon sa ilalim mismo ng Office of the Governor na binuo lang noong 2018. Kilala rin siya bilang isa sa mga pinakamalapit na opisyal kay Mandanas. Ang kanyang paliwanag, mismong si then Governor Mandanas ang tumawag sa kanya para ilapit ang concern ni Herrera. As far as I can remember, kasi open house naman si Gov Mandanas during that time, yung wife yata ni Steven Herrera went to Governor Mandanas asking for help. Itinawag lang sa akin kung gusto kong kuhaning client. Without knowing kung ano case. Humarap sa amin si Mandanas para sagutin ang aming mga katanungan kaugnay ng kanilang relasyon ni Herrera. Sa unang bahagi ng aming panayam, kinumpirma ni Mandanas na imbitado rin siya sa kaparehong event kung saan nakita sila ni Herrera at Lambino na magkakasama sa Fujian, China. Who also came from the Philippines? I came from the village, I don't know. Okay. Pero why was he in the meeting as well? Doon? Well, it was an invitational thing. I guess he was a member of the association. Sinabi niya rin na kilala niya na si Herrera bago pa man ang event na ito, lalo na't madalas daw silang magkita sa mga Chinese-related event and association gathering. Stephen Wang pa raw ang pakilala nito sa kanya at hindi Steven Herrera. Pero paninindigan niya, professional at business-related lang ang kanilang koneksyon. Sinasabi niya sa akin, kundi siya, nasa mining siya. I think, pag ginugol mo yung pangalan niya, nandun siya. May investment siya sa mga naka-listed sa market. Pero tila inconsistent ang naging pahayag ni Mandanas patungkol sa legal proceedings ni Herrera. Sa unang statement sa amin, sinabi niya na sa amin niya lang nalaman na nakalabas na ng bansa si Herrera dahil no contact na raw siya rito at sa kanyang asawa matapos ang nangyaring pag-aresto. As a matter of fact, hindi ko alam na nakalabas na pala. Hindi ko. So wala po kayong balita na dun sa wife niya rin ngayon? No, hindi ko alam. Pero sa latter part ng aming interview, inamin niyang nakakausap niya si Herrera habang nakadetain ito sa BI. Bawal ito ayon sa immigration dahil pamilya, embassy at legal counsel lang daw ang pwedeng makausap ng isang foreign detainee. Okay. Ano pong napag-uusapan niya usually pag ano? Sabi ko, nasa loob ko pa ba? Nasa loob pa daw siya. Pero lagi naman yung lamig. Lalabas na. Hindi ko alam na
nakalabas na pala siya. Nung yung isang tumawag from China siguro. Nasaan ka? Nandito na ako sa China. Sa pagkikwento pa ni Mandanas, isa raw si Herrera sa mga naglalapit sa kanya sa mga Tsino na nais magnegosyo sa bansa, partikular na sa Batangas. Kilala ang huling gubernatorial administration ni Mandanas sa maraming partnerships at foreign investments na nakuha nito mula sa China. Noong 2018, lumagda ng sisterhood agreements ang Batangas sa 4 Chinese provinces sa ilalim ng pamumuno ni Mandanas. Mayroon din siyang sariling Chinese name na Wan Yonggao, ayon sa Chinese media articles. Sa kabila ng mga umano'y kaso ng irregularidad sa mga dumadayong Chinese national, nanindigan si Mandanas na wala siyang alam sa mga illegal operations. At tinutulungan lang daw niya ang mga Tsino na siya mismo ang nag-imbita na makapagtrabaho sa kanyang lalawigan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Naglabas naman ng pahayag ang Legal Counsel ng Time Ceramics Philippines kaugnay ng naunang ulat ng Billionario News Channel. Paglilinaw ng kumpanya, pinutol na nila ang lahat ng kanilang koneksyon kay Steven Herrera. Nagsilbi lamang daw itong local representative at translator sa mga panahon na inaayos pa ang mga kailangang permit at dokumento. Siniguro rin ng Time Ceramics na dokumentado ang lahat ng kanilang empleyado. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudeta sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionario News Channel, na buko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman, nang manalo ang unit team, ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudeta. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bagong usapin ng kudeta. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung nirelease ng BBM yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudeta man, kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Hindi nakaligtas ang administrasyon sa mga pasaring ni VP Sara ngayong araw ng kagitingan. Kinwestiyon ng pangalawang Pangulo ang tila kakulangan daw ng independent foreign policy at mabagal na aksyon sa krisis sa langis. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Kita ng lakas militar.
Ito ay isang Malaman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng kagitingan. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. May pasaring din siya sa anyay foreign interference sa bansa. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. Sa isang panayam sa Davao, kinwestiyon din niya ang foreign policy ng Marcos administration. Nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan. Tila may banat ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa dinaranas na energy crisis ng bansa. Tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan. Nagbabala naman si VP Sara laban sa mga individual na nagpapanggap umano bilang siya para manloko sa messaging platform na Signal. Ayon sa bise, huwag magbigay ng personal na impormasyon at lalong-lalo na huwag magpapadala ng pera kapag nakatanggap ng mensahe mula sa mga kahinahinalang users na nagpapakilalang siya. Nilinaw ni VP Sara, hindi raw siya humihingi ng anumang pabor o pinansyal na tulong mula sa publiko. Una na ring nagbabala si NBI Director Melvin Matibag laban sa mga nagpapanggap na opisyales o negosyante para mambudol sa mga messaging app. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Hindi sapat na alalahanin lang ang kagitingan ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay sa pangunguna ni PBBM sa araw ng kagitingan. Iginiit niya ang pagsasabuhay sa kanilang mga ipinaglaban. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi man tayo direktang kasali sa gera sa Iran, sinasalamin daw ng kasalukuyang kaguluhan ang World War II na ugat ng madilim na kasaysayan ng araw ng kagitingan. Ito ang sentro sa mensahe ni PBBM sa ika-84 na pag-alala sa Fall of Bataan o ang pagsuko ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa mga Hapon noong Abril ng 1942. Humantong ito sa madugong death march mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. Hinikayat ng Pangulo ang publiko na palaging alalahanin ang Fall of Bataan bilang cornerstone ng national identity ng Pilipinas at paalala ng tatag na mga Pilipino kahit sa harap ng panunupil. Gaya ng post-war veteran na si Romulo Rivas, 77 years old, dala-dala pa rin ang tanda ng World War II sa kanilang pamilya dahil 2 sa 3 lolo niyang kasali sa gera noon nasawi sa death march. Ako'y nagpapasalamat dahil yung sakripisyo ng aking mga ninuno ay naging daan upang ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay makamtan ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan. 25 taon nagserbisyo si Rivas at bagaman 84 years na ang lumipas, buhay pa rin daw ang kwento ng mga lolo niyang namartir ng gera. Ang embahada naman ng Japan, nakatutok din sa geopolitical tensions ang puna, partikular ang suporta nito sa recovery ng Ukraine at ang tumitindian niyang pressure sa sigalot sa West Philippine Sea. Ito ang unang public appearance ng Pangulo simula ng pabulaanan nito kahapon ang balibalitang may iniinda siyang malubhang sakit at na-ospital pa raw kaya hindi nagpapakita sa publiko. Walang kahit anong pagpupugay ang makakapantay sa mga lumaban sa digmaan noon ayon kay PBBM. Pero ang araw ng kagitingan, simbolo raw ng paglingon natin sa kasaysayan na mga nagsilbi sa mas malaking gampanin kaysa sa kanilang mga sarili. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bigo ang mga aktivista na makarating sa US Embassy sa Maynila matapos harangin ng mga pulis. Ngayong araw ng kagitingan, bukod sa pagkondena sa gera sa Iran, taas sahod ang kanilang panawagan. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloba ng Abante.
Ginabayan ng kilos protesta ang paggunita ng araw ng Kagitingan. Sinubukan ng iba't ibang grupo kasama ang bayan, Kilusang Mayo 1, Gabriela Women's Party, mga mangingisda at magsasaka at mga kabataan na magrally sa tapat ng US Embassy. Pero hinarang na sila ng mga pulis sa kahabaan pa lang ng Calao Street sa Maynila. Doon na lang sila nagsagawa ng kanilang programa, kung saan kinundinan nila ang opensiba ng Israel at Amerika sa Iran. Panawagan din nila ang pagbasura rin sa Visiting Forces Agreement, pagbuwag sa VAT at excise tax sa langis, at higit sa lahat, wage hike para sa mga manggagawang Pilipino. Itong si Marcos Jr., mula nung inatake ng US at Israel ang Iran noong February 28, ang tanong para kay Marcos, kinundi na ba ni Marcos Jr. ang agresyon ng US at Israel sa Iran? Si Marcos ba ay gumawa ng hakbang para tayo ay hindi makalatgan sa giyera ng US? Nagbabala naman ang Kilusang Mayo 1 sa mas malakiang pagkilos sa May 1 Labor Day. Malapit na po ang Mayo 1. Kikilos ang libo-libong manggagawa kasama ang libo-libong mamamayan sa araw na yan para kumprontahin si Bongbong Marcos sa kanyang tuloy-tuloy na pagpapabaya sa lumalalang krisis na naranasan ng taong bayan. Sa huli, sinunog ng mga rallyista ang effigy ni US President Donald Trump. Nasa 100 hanggang 200 na pulis ang idineploy para magpatupad ng seguridad. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Natagpuan na ang bumagsak na Cessna plane sa Dinagat Island Miyerkules ng hapon. Ayon sa mga otoridad, galing sa Subic Bay Freeport Zone ang eroplano, pero hindi pa tukoy kung saan ito papunta at kung ilan ang sakay nito. Walang nakitang bangkay, pero wala pa ring nahahanap na survivor sa ginawang search and rescue operation. Sa pinakahuling impormasyon, wala pa raw ugnayan ang kumpanya ng Cessna plane sa mga opisyal ng Dinagat Island. Inulan ng batikos ang Diocese of Caloocan matapos gamitin ang isang kalapati bilang Easter Sunday prop. Hindi rin nagustuhan ng ilang grupo ang depensa ng simbahan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sa gitna ng salubong sa linggo ng pagkabuhay, ginamit ang kalapating ito na nakatali ang mga pakpak sa misa sa isang simbahan sa Malabon. Ang kalapati ang nag-alis ng tabing o belong nakatakip sa imahe ng Birheng Maria matapos nitong magprosesyon pati na rin ng Panginoong Hesukristo. Nakatali pa ang kalapati sa mga lobong ito na kalaunay pinakawalan matapos ang paglantad sa Birhen. Agaran itong pinuna ng animal welfare groups. Humingi ng paumanhin ang rector at parish priest ng parokya ng Immaculada Concepcion ng Malabon kaugnay ng issue. Nagsorry rin sila kay Cardinal Pablo Virgilio David na nooy nanguna sa misa. Pero hindi rito natapos ang issue sa umano'y animal cruelty. Sabi ng POS of Philippine Animal Welfare Society, the Diocese of Caloocan is missing the point. Krimen kung ituring ng POS ang pagpapagamit sa kalapati bilang prop at pagkabit pa nito sa mga kable. Inudyok pa ng grupo ang simbahang huwag lumabag sa Animal Welfare Act at sa susunod na mangyari ito, magsasampa na rin sila ng kaso. Galit din ang Animal Kingdom Foundation sa sinapit ng kalapati. When the balloon starts to pop mid-air, ang dami po ng balloons eh. So ma-agitate yung ibon. Maririnig po niya yung putukan nito at naka-attach po siya dito. And of course, if it falls down, we know already the consequences. Matapos ang insidente, sinabi na rin ni Cardinal David na hindi niya maiwasang hilinging sana'y may kolektibong outrage din ng publiko sa umano'y pagkawala ng mga inosenteng sibilyan sa paggamit ng droga o kaya naman ay sa gitna ng gyera. Kapag buo raw ang moral concern ng publiko, doon daw masasabing we are defending life in all its dignity. We feel that it's a form of lighting, no? We see an animal welfare issue, we see an animal welfare concern, and that's what we are addressing. Wag po natin ilipat, wag natin i-divert.
ang attention sa isang bigger or another violence or criminal activity or issues. The issue here is animal welfare. Let's stick to that. Maraming alternatives na maaaring gawin ayon sa Animal Kingdom Foundation, gaya ng digital technology o maging ang paggamit ng stuffed toys. Dagdag pa ng grupo, animal welfare is also the responsibility of the church. Nilinaw ng Animal Kingdom Foundation na hindi raw nila inaatake ang simbahan o anumang religious institution. Para sa kanila, ang pag-ibig, respeto at compassion ibinibigay daw sa lahat kasama ang mga hayop. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Under preventive suspension na ang Grab driver who posted lewd remarks about Cyril Manabat. The ride-hailing platform apologized to the actress for what it calls unacceptable and a deeply concerning experience. Giit ng Grab, such behavior is a bannable offense under their guidelines. Nire-review na rin nila ang driver behavior protocols and will introduce further safeguards to address any gaps. The driver with the FB name Boss Toyo Mansi earlier posted a photo with Cyril as his passenger. He later made inappropriate remarks sa comments section, triggering backlash. Deactivated na ang kanyang account. When icons meet icons, may up-close and personal encounters sina Ann Curtis and Mimi Ya, kina Meryl Streep and Anne Hathaway. This was held sa press tour ng The Devil Wears Prada 2 in Japan. Sa teaser video ng 20th Century Studios Philippines, todo puri ang Hollywood duo sa Pinay Stars. Meryl tells Mimi Ya her red gown looks incredible on her. Ayon kay Anne, the two were so sweet and easy to interview. After Japan, Meryl Streep and Anne Hathaway brought their promotional tour sa South Korea. 2018 pa nang huling bumisita si Anne sa bansa, while ito naman ang first time ni Meryl there. But she shared her 6 grandchildren talk about K-pop demon hunters every day and are greatly influenced by Korean culture. Very thankful daw si Meryl sa warm welcome ng South Korean fans. Oh, it's wonderful to be in Seoul. My gosh, it's just beautiful. And I'm so grateful to you, the fans, because you are the reason we got to make The Devil Wears Prada 2. And so we've just had the loveliest stuff. And now this. Now receiving all of this love and getting to share this with you is just so special. Thank you so much. The Devil Wears Prada 2 hits Philippine cinemas on April 29. Our favorite pinsan is finally hosting Saturday Night Live. And aside sa pag-host, Olivia Rodrigo rin ang musical guest sa May 2. She is no stranger to the SNL stage, having performed there in 2021 and 2023. But this marks the first time na siya ang host ng long-running sketch variety show. Sa June 12, i-release ng Pinay Grammy winner ang kanyang next album na You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. The first single drop, Dead, will be out on April 17. Bureau of Customs nangangambang mamimiss ang target revenue ngayong Abril. At Back to the Future star Michael J. Fox pumalag sa spekulasyong patay na siya. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
Pinalagan ng ilang grupo ang pinaplanong joint exploration kasama ang China sa gitna ng patuloy na pambubuli nito sa West Philippine Sea. Hindi raw dapat isalalay ang ating teritoryo para sa petrolyo. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Ngayong araw ng kagitingan, nanawagan ng ilang grupo na palakasin lalo ng Pilipinas ang pagdepensa sa sovereign rights nito. Tutol kasi ang ilang mambabatas at civil society leaders sa usapin ng joint oil and gas exploration kasama ang China. Sa gitna yan ng layunin ng pamahalaan na makamit ang energy security habang nagpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Kinwestiyon ni Akbayan President at ate nito Coalition Co-Convener Rafaela David ang timing ng mga diskusyon. Ayon sa kanya, hindi naman daw agarang mararamdaman ang mga benepisyo mula sa pinaplano umanong joint exploration. Our message to the government is clear. Off the table ang usapin with China hanggat hindi sila umaalis at sa kanilang illegal occupation at tinitigil yung illegal activities nila sa West Philippine Sea until respetohin nila yung arbitral award victory natin noong 2016 at hanggat hindi nila tinitigil yung panghaharas sa mga Pilipino. Tinutulak naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na paimbestigahan sa Kongreso ang ongoing talks sa pagitan ng Beijing at Manila. Babala ng mambabatas, isang malaking dagok sa tiwala ng mga Pilipino ang closed-door negotiations. Our Constitution is crystal clear. Article 12, Section 2 provides, and I quote, "The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state." Para naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat mahigpit na sumusunod sa batas ng Pilipinas at international law ang anumang joint exploration kasama ang China o iba pang bansa. The ideal scenario is the MOU that we signed, wherein we offer it to any country that wants to develop under the same terms, 60-40, but whoever agrees to that must acknowledge that the oil and gas belong to us. Giit ng grupo, patuloy nilang tututulan ang mga negosasyon hanggat hindi tumitigil ang China sa pambubuli sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Naitala ng Bureau of Customs ang pinakamataas na first quarter revenue collection nito ngayong taon. Pero pinangangambahang hindi maabot ng ahensya ang target nito ngayong Abril dahil sa krisis sa langis. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Nangangamba si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi maaabot ng ahensya ang target revenue nito ngayong Abril dahil sa nagbabadyang fuel excise tax suspension sa gitna ng krisis sa langis. Anya, nasa 8 to 10 billion pesos a month ang posibleng makalta sa kita ng pamahalaan sakaling ipatupad ang polisiya. Malaki yun, napakalaki nun. Kagaya ngayon, ang surplus namin 1.2 billion. So pag nawala yung excise tax, at pag sinabayan ng volume bumaba, medyo talagang bababa yung kita. Tuloy-tuloy naman daw ang kanilang tax efficiency measures, gaya ng pagtitiyak na tama at walang daya sa deklarasyon ng shipments na pumapasok sa bansa, lalo na pagdating sa agricultural products. Umaasa ang ahensya na sapat itong pambawi sa kitang maaaring mawala kung sususpindihin o babawasan ang fuel excise tax. Pero hindi tayo sigurado doon eh. Napaka-uncertain ng ating sitwasyon. Hopefully, makabawi doon sa ibang mga items, ano? Pero tingnan natin, hindi natin ma-predict ngayon yun eh. Dire-diretso pa rin naman daw ang non-traditional revenue streams gaya ng subasta na ngayon ay sinisikap nilang isagawa kada 2 linggo. Ngayong taon, naitala ng BOC ang pinakamataas nitong first quarter collection sa halagang higit 239 billion pesos. Mas mataas ito ng 3.3% kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025. Para naman sa buong taon, target ng ahensya ang higit 1 trillion pesos na revenue na posibleng maunsyami rin dahil sa Middle East crisis. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Powering mobility ang sentro ng Manila International Auto Show ngayong taon. Kasabay niyan, kinumpirma ng DTI na may iba pang car manufacturer na target pasukin ng EV production sa bansa sa gitna ng krisis sa langis. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. A watershed moment.
Ganyan ilarawan ng Trade Department ang Philippine automotive industry ngayon. Kahit pa nasa gitna ng fuel crisis ang bansa. Big development ngayon ang pagkakaroon ng locally assembled hybrid cars soon. Pero hindi na lang Mitsubishi ang player dito. Isang seryoso na kausap natin. Siyempre, ang mga titingin dyan, yung mga already who are here, kasi makikita nila o magkakaroon ng advantage over us ang Mitsubishi. And this is also a call to the importers na nandito. Remember, yung pag-zero namin ng taripa, pag-zero ng gobyerno ng taripa, it's not forever. Hindi malinaw ang naging sagot ng Toyota kung susunod na ba sila, pero maglalabas daw sila ng statement soon. Ayon sa Trade Department, inuna ng gobyerno ang pagpapataas ng EV demand sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentives. Pinapasok natin yung mga branch dito, zero tariff, but that is just an intermediate step. The ultimate goal really is to build enough market in the Philippines, enough demand to justify putting up assembly facilities and more value added in the country. As expected, nasa spotlight ng 21st edition ng Manila International Auto Show o MIAS ang new energy vehicles. Pati ang sustainable transport solutions, EV infrastructure at commercial mobility innovation. When you look at the new technology, you should think at how does this adapt to my day-to-day lives? How does it adapt to your business? And you will see what the future is all about when it comes to mobility. It impacts society. Ferrari says the current fuel crisis diversified where people get their power from. At ang payo niya sa mga nagpapanik buy ng sasakyan, safety ang tignan at gawing basihan ng NCAP o New Car Assessment Program. Magpapatuloy ang MIAS hanggang Linggo dito sa World Trade Center at Philippine Trade Training Center featuring 24 brands. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Michael J. Fox shuts down speculations na patay na siya. This comes after CNN mistakenly published a video titled Remembering the Life of Actor Michael J. Fox. The clip has since been deleted, but the Back to the Future star clapped back sa blunder saying, "How do you react when CNN is reporting your death? Do you switch to MSNBC, pour scalding hot water on your lap, or call your wife? Or mag-relax ka na lang daw ba? Since they do this once every year." Fox insists he is okay. The 64-year-old actor has been battling Parkinson's disease since 1991. Mas tumindi pa ang rumors na may feud sina Zendaya and Sydney Sweeney. The stars reportedly avoided each other sa LA premiere ng Euphoria Season 3. Sa viral video, spotted si Zendaya greeting her castmates with hugs except si Sydney. Usap-usapan involved si Tom Holland sa alleged beef ng dalawa. Ayon kasi sa The Sun, nagka-crush si Sydney sa fiancé ni Zendaya. At nilandi pa si Tom. Nag-cause din daw ng tension sa kanilang political differences. Zendaya and Tom have yet to confirm reports na kasal na sila. On to another seemingly intensifying feud. Surprise guest ang ex ni Nicki Minaj na si Meek Mill sa concert ni Cardi B in Philadelphia. Piniform ng rapper ang kanyang 2012 hit na Dreams and Nightmares. Meek and Nicki broke up in 2017 after 2 years of dating rather. That same year din umano nagsimula ang beef ng dalawa female rappers. As Cardi was rising to fame in 2018, they reportedly got into a physical altercation during a New York Fashion Week party ng Harper's Bazaar. Manny Pacquiao at Dog Whisperer Cesar Millan nag-meet sa US. At OG Charlie's Angels nag-reunite. Susunod yan sa Agenda.
Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumasobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. No? Kaya nga, ang suma total nito, dahil sa panghimasok ng Korte kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment ay napagkakait sa publiko. Kahapon, naglabas ng kautusan ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ang mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng Korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang DR1 na issue ngayon, tuloy ang paglalabas na ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Ganito rin ang posisyon ni House Speaker Bo G.D. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasa na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Binatikos ng ilang grupo ang massive fish dumping sa Sorsogon na tinawag nilang malaking sampal sa mga mangingisdang nagbabayad ng mahal na krudo para lang makapalaot. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ang nagkalat na nabubulok ng mga isdang tamban sa Bulan Fish Port ang bumungad sa social media pagkatapos ng Holy Week. Ayon sa grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, hindi lang yan ngayon nangyari. Sabi ni Pamalakaya National Chairperson Ferdinand Hicap, idinahilan na lang ng LGU at BIFAR na sarado ang mga processing plant dahil Holy Week. Pero ang katunayan na niya, matagal nang umiiral sa Bulan ang pagbabawal ng traders na hindi taga roon sa lugar. Baluktot talagang baluktot. Matagal na yung nirereklamo ng mga mangingisda. Matagal na rin natin i-dialogue yan sa DA. Marami ng sekretary ng DA ang nakausap natin na dapat aksyonan yung problema na yan. Kasi paano lang, paulit-ulit lang yun eh. Sabi naman ng grupong pagkakaisa ng Samahan ng Mangingisda o Pangisda Pilipinas, ang lokal na pamahalaan ang may pagkukulang sa nasayang na tone-toneladang tamban. Hindi naman daw papalaot ang mga mangingisda sa gitna ng napakamahal na gas ngayon kung hindi talaga nila kailangang kumita. Ang mayor, pangunahin ay dapat inuunawa at sinasalo ang problema ang kinakaharap ng ating pangisdaan dahil siya ang mayroong responsibilidad sa municipal water at ganun din ang mga provincial governor. Si Romeo Gordola, ang mayor ng Bulan, Sorsogon. Habang dati ring alkalde ng Kasiguran ang gobernador ng Sorsogon ngayon na si Edwin Jose Hamor. Ang pinagtataka ng grupo ng mga mangingisda kung bakit tila hirap ang LGU na maglabas ng pera kung tulong na sa mga mangingisda ang pag-uusapan. Napakahirap maglabas ng pera patungo sa pagtulong sa ating mga mangingisda para bilhin yung mga bilhin yung mga isda na tulad ng nangyari sa Sorsogon. Pero ang pagkakakitaan ng kanilang lokal na pamahalaan, mabibilis silang magpasya. Kaya suhestyon ng Pamalakaya sa Department of Agriculture, ilipat na lang sa katabing bayan ng Magallanes ang pagtatayo ng storage facility dahil bukas ito sa lahat ng trader. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Corina, patuloy na minomonitor na pag-asa ang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo kanina alas 3 ng hapon, higit 2,800 kilometers po sa silangan ng northeastern Mindanao. Nasa tropical depression category po ito sa ngayon, pero asang kakalap pa ito ng enerhiya dito sa may gitnang Pacific Ocean hanggang umabot ng typhoon or super typhoon category by early next week. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok po ito ng ating PAR sa susunod pa na Huwebes at tatawaging Bagyong Kaloy. Kung pumasok po ito ng PAR, maliit lamang po ang tsansa na ito ay magla-landfall at sa halip ay lilis ng direksyon patungo po sa Japan sa susunod pa na weekend. So ka-weather, magbabago pa po ang scenario for this weather disturbance kaya patuloy na tumutok sa ating updates. Ngayong araw naman ng Kagitingan, April 9, umabot na sa 43 degrees ang naramdamang init sa may Katarman Northern Samar. Meron din pong 42 degrees Celsius sa ilang pang lugar dito sa may Visayas, kabilang ang Iloilo at sa mga syudad po ng Zamboanga and Cotabato sa may Mindanao. Habang bukas, araw ng Biyernes, yung pa rin mga areas na yun, ang makakaranas po ng nasa dangerous level na heat index na hanggang 42 degrees. Habang sa Metro Manila po, nasa 37 to 38 degrees Celsius pa rin ang mararamdaman na init. Patuloy na paalala ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at huwag magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon upang maiwasan ang heat stroke. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, April 10, Biyernes, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang magiging maaraw at maalinsangan naman ng panahon mula umaga hanggang tanghali dahil pa rin sa high pressure area doon sa may North Pacific Ocean nag-extend sa may Northern and Central Luzon. Kaya matinding init pa rin po ang mararamdaman doon, lalo na sa mga tabing dagat at sa mga kapatagan po dito sa Luzon. Habang pagsapit naman ng hapon, posible pa rin ang kaulapan at panandaliang ulan sa ilang bahagi, kabilang ng Aurora, Quezon Province, Batangas, Marinduque, down to Mindoro provinces. Sa Visayas at Mindanao bukas, asahan pa rin ang generally partly cloudy skies mula umaga po yan hanggang tanghali dahil pa rin sa hanging silanganin o easterlies. Habang sa hapon, meron po nga asahan pa rin na pagkulimlim, lalo na dito sa may Negros Island region, may mga light to moderate rain sa saglit, Zamboanga del Sur, Northern Mindanao, Cotabato Province at Davao Region. Kaya po sa mga lalabas po bukas, maghanda ng payong sakaling umulan. Sa mga susunod pa na araw, halos magkakatulad na weather conditions pa rin ang iiral, mapa Luzon, Visayas or Mindanao man. Kung may mga travel or special occasions po kayo, mula Sabado hanggang Lunes, wala po kayong dapat ipag-alala sa paparating na bagyo. Asahan pa rin ang generally maaliwalas sa kalangitan sa Luzon at mga afternoon rain showers or thunderstorms naman sa bandang Visayas at Mindanao. Patuloy po na magsuot ng komportableng damit at magbaon ng proteksyon, gaya ng payong at sombrero para maiwasan ang pagkahilo at panghihina dulot pa rin ng umiinit na panahon. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. Wala man sa boxing ring, sports pa rin ang ipinaglalaban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa harap ng UN dignitaries. Nanawagan siya ng suporta para sa youth athletes. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Mula sa global stage hanggang sa pinakamalalaking arena sa Estados Unidos, patuloy na pinapalawak ni Manny Pacquiao ang kanyang impluensya, hindi lang sa sports, kundi pati sa paghubog ng kabataan at pagtataguyod ng kapayapaan. Sa forum na pinangunahan ng United Nations, ibinahagi ng pambansang kamao at UN Games 2025 Ambassador kung paano nagiging mahalagang kasangkapan ang sports sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad. Isang mensaheng hango mula mismo sa kanyang personal na karanasan. It brings people together across communities and backgrounds. It teaches respect, teamwork, and resilience. Sport can be better integrated into efforts on youth development and the prevention of violence and extremism. They need support. They need guidance. They need a path forward. We must not fail them. Spotted din si Pacquiao sa ilan sa pinakamalalaking sports arena sa Estados Unidos, mula ceremonial first pitch sa Major League Baseball hanggang sa NHL at Major League Soccer. Lumipad si Pacquiao sa US para sa ikalawang pro fight ni Jamuel na nagwagi via second round knockout laban kay Derek Gates. At may bonus pa. Spotted din sina Lolo Manny at Lola Jinky sa isang mall nang ipasyal ang kanilang apo na si Baby Clara.
Second time pa lang nilang makabonding ang apo na nakabase abroad. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. The Dog Whisperer meets Pac-Man. Ibinida ni Cesar Millan ang up-close and personal encounter niya with Manny Pacquiao. Nagkita sila sa recent game ng Los Angeles Kings sa NHL. Sa IG post, sinabi ni Millan na the energy of a legend is contagious. Same din anya sila na from the back of the pack at na-achieve ang kanilang dreams. At ni-reward daw sila ni God by letting them meet. Nag-reunite ang OG Charlie's Angels to mark 50 years since their legendary series. Complete sa LA events na Kate Jackson, Jacqueline Smith, and Cheryl Ladd. The show aired over 5 seasons from 1976 to 1981 at naging cultural phenomenon. Ladd joined the cast after Farrah Fawcett left the show to pursue a film career. Well, women came into their own. It was groundbreaking, game changer for women. It's always about 3 men. But here we were chasing danger. We were not being rescued. I never doubted that it was going to be a big hit. It was unique. It was unusual. The three of us had chemistry that was, we're still sisters today. Buckingham Palace is offering a rare glimpse sa wardrobe ni late Queen Elizabeth II. A new exhibit sa The King's Gallery will feature the largest ever display ng mga damit and accessories ni Elizabeth. 200 items ang tampok dito, around half of which I never before seen. Called Her Life in Style, the exhibit will open on April 10, more than a week before Elizabeth's 100th birth anniversary sa April 21st. And I think what visitors really, I hope, will take away is a much deeper understanding of her relationship with British fashion, the role she played supporting British design, even from a young age in the 1940s when couture was in its fledgling state here in London and trying to compete with Parisian couture, which of course ultimately it did. And her support of that was so important. Internet personalities are using their platform for the greater good. Kanyang-kanyang silang gimmick para matulungan ang mga heavily affected ng oil crisis. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng gasolina sa bansa. Kaya maging ang mga social media personality at influencer, nagpa siya ng maging good Samaritans at nag-abot ng tulong sa mga kapwa ordinaryong Pilipino. Ang content creator at registered pharmacist na si Archie Larga o mas kilala bilang Archithromycin na mahagi ng 500 peso fuel assistance sa mahigit 1,000 tricycle driver sa Buwak, Marinduque na kanyang hometown. Kwento ni Archie sa kanyang social media page, sinimulan niya ito noong Easter Sunday. Lahat naman po tayo ay naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil po sa mga nangyayari sa Middle East. Pero isang sektor po na talaga namang naapektuhan ng problemang ito ay ang ating transportation sector. Tulad na lamang po ng ating mga tricycle drivers at jeepney drivers. Nagpasalamat din si Archie sa 4 na gasoline stations na sumuporta sa kanyang naging inisyatiba at nag-facilitate ng pamamahagi ng langis sa mga tricycle driver. Personally po, naniniwala naman ako na kung gusto talaga nating tumulong sa ating sariling paraan, kahit wala po tayong posisyon sa gobyerno, ay pwede naman po natin itong gawin. Dito naman sa Quezon City, nagsagawa rin ng gas pantry ang Filipino rapper at vlogger na si Boss Toyo. Alas 10 ng umaga nagbubukas ang gas pantry na kanyang sinimulan kahapon, kung saan 30 riders ang unang nakabenepisyo rito. Galing anya sa iba't ibang donors ang pondo ni Boss Toyo sa gas pantry. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng rapper na layo nitong makatulong sa mga hirap at kapos sa buhay, lalo na ngayong patuloy ang krisis sa langis. Kwento ni Boss Toyo, naranasan din niyang maging walang-wala sa buhay, kaya niya sinimula ng gas pantry para makatulong kahit sa maliit na bagay. Sa ngayon, pumapalo na sa mahigit 170 pesos per liter ang presyo ng diesel. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Can you believe it? Which one? Yung ginawa nung simbahan? I'm so disturbed. Are you really?
Did you see the kalapati? Oo. Ano bang kalapati sa English? Dove? Dove. Oo. Okay. At I wasn't daw, sure. namayapa na yung kalapati. Namayapa na ba? Totoo ba? Yes, the kalapati. Hindi ba? Akala ko pinakawalan nila. No. Pinakawalan yung balloon. Oo, nakasabit pa rin. So nawala na yung hindi The kalapati did not make it. Hindi ko maintindihan, hindi ba ang kalapati, lumilipad naman mag-isa? Bakit kailangang lagyan ng lobo? Para siya umangat at umakyat, hindi ba? At saka ano mo dun sa parang structure ng rod, di ba? Hindi, ang katotohanan kasi, di ba, Willard and Mr. Kaya mo Suave. yan. Mr. Suave talaga. Naka-orange kasi ako. Pero maganda yung pagka-orange. Thank you. Compliment galing kay Miss Kay. Yeah. No, I was saying that the sad reality in the Philippines is that too many of us still are not aware of the animal rights law. Parang malayo pa sa isip natin na ang hayop ay nakakaramdam din ng sakit, wala silang kalaban-laban sa atin, thereby hindi tayo dapat nagmamalabis sa kanila. Kaya sila pinoprotektahan dahil hindi nila kayang depensahan ang kanilang sarili, di ba? So there's so many animal abuse stories. Ipadala lang po ninyo sa amin. Kung ayaw nilang patulan, ako na lang po ang titingin dyan sa lahat ng inyong mga sumbong. Kasi dog slaughter is still happening. Nangyayari pa yung kumakain ng pusa. Bawal na po yan. At saka marami pa rin ang mga restaurant na naghahain. Ng siomaw. Ng dog meat. Doesn't have to be that. Dog meat, cat meat, lalo na, marami sa norte. Actually, marami rin kahit dito sa papuntang norte, Central Luzon. So, nasa pulisya na yan at saka sa local government to put a stop to the slaughterhouses. It's a very important lesson, no? Siguro sa susunod na taon na salubong, pwedeng gumawa na lang ng alternative, no? Pwedeng karton, na made of, di ba? Or paper mache, di ba? Wala naman yata gumagawa ng ganyan, sila lang. At hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Lumilipad naman niya mag-isa. Bakit itatali pa sa lobo? Hindi ko talaga magets. So, sana hindi na maulit muli ang ganyang pangyayari. Respetuhin natin ang animal rights. Yeah, but congratulations to you. Why? You're a puppy mamita. I know. saw your post. Oo, may bagong babies, yung aming small schnauzer. Baka naman. Yeah. May They're makatakas. spoken for already. Ganon. Oo. Dahil ayaw ni husband na madagdagan ng mga hayop sa bahay. Pag madagdagan pa daw ng isa, ako na daw ang kailangang umalis. Kaya si Ninong pwede nang bahala. Isa lang. Tig-isa tayo. Ay, nako, marami akong for adoption. You are welcome to adopt anytime. Okay, great. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Ferdy Salvador. For more news and features, please visit our official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.